Uy. 2, 1. Hindi na yung mali. Saan po ako titig? Ako nga pala si Trey. Hi, I'm Shai. Ako po si Bea. Ako si Gab. Ako nga pala si Rap. Sila yung family ko. And also my partner, Pat. Wife ko si Malu. At ang tatlong anak ko na si Joshua, si Bella, tsaka si Adam. Family ko, tsaka yung lola at lolo ko. Yung pusa ko po, si Aventurous. Aking family. Sawatan ako, yan. MM at si Marge. Ang aking binuong pamilya. Pag umuwi ako from work ganyan, ang una kong hinalikan sa noo, si mama. Siyempre, of course, family. Yung araw-araw kong kasama, yung pamilya ko, yung mga anak ko. Gaano siya ka-importante sa akin. Very important po siya sa akin. Despite yung dami ng beses na let down ko sila, silang apat, laging nandyan lang para sa akin. Laging nandyan lang para suportahan ako. Sila yung reason kung bakit sinusubukan kong lumaban araw-araw. Sinusubukan kong mas maging mabuting tao. Dahil sa kanila, sila yung unang naging guide ko. And then dun sa partner ko, maraming salamat kasi lahat ng problems ko or sinishare ko sa'yo, tipong wala na akong malapitan. For me, parang hindi na siya kailangan tanungin. As in, super 101%. And sila yung pinaka-importanteng tao ngayon sa buhay ko. Sila yung bumubuo ng mundo ko. Sila ang nagpalaki sa akin. At sila yung tumulong kung sino ako ngayon. Importante talaga sila sa akin. Kasi siyempre, masaya ako kasama ko sila. Tapos, siyempre, nagbabanding kami. Kahit bihira lang kami magkita kasi ang anak ko nasa Bulacan. Asawa ko nandito na, nagtatrabaho na rin, magkasama kami. Sobrang importante. Ibubuwis ko ang buhay ko para sa kanila. Ganon ko sila kamahal. To the point na sobrang cheesy ulit na, alam mo yung sinasabi sa atin ng mga magulang natin nung bata tayo na, makita lang kitang kumakain, okay na. Mabusog ka lang, busog na rin ako, okay na, kahit di na kumakain. Gaano siya ka-importante sa akin? Well, nanay ko siya. Hindi ako mabubuhay sa mundo. Hindi ako mabubuo kung wala siya. Sila ni Papa. Pero siyempre, mas malapit sa akin si Mama. Kumbaga, kahit nagagalit yan, kahit naiinis, lang. Basta kusapin mo lang, tamang lambing lang, okay na lahat. Tsaka, nire-remind niya ako, always be grounded. Hindi nagmamadali, hindi karera ang buhay. Bini na. So, yung mga favorite moments is, yun, yung nakita ko yung unang iyak niya. Tapos doon naman kay Kiel, yung mga heart-to-heart talk namin bago kami matulog. Talagang kakausapin mo sila ng, you know what, I'm doing this for you, I'm doing everything for you. Favorite moment with Mama will be... Paminsan kasi nagde-date kaming dalawa lang. Paminsan ayaw niya. Maglalaba daw siya, ganyan. Pero pag nagtutuloy yun, masaya. Pero siguro everyday, favorite moment ko, yung inalikan ko lang sa noo. Or inaamoy ko lang yung noo niya. Tapos sinasabi ko, Ma, bakit ang bango? Gusto ko may anit. Hindi. Pero hindi, mabango nanay ko. For the record. Magkasama kami, kumakain kami. Minsan gusto rin namin gumala pero minsan busy din. May work. Pero okay lang din naman. Masaya ako, nakasama ko sila. Favorite moment ko with my family is kapag siguro weekends kasi mostly yun yung time na magkakasama kami and yung mga spontaneous road trips namin na kung saan-saan kami nakakarating. And favorite moment ko with my lola and lolo, every time na bumibisita kami sa kanila sa bukid. Tuwing lumalabas kami, kumakain kami, those special moments I cherish forever. And then, siguro with my partner, yung
every time magkasama kami, kahit lalabas, kahit magde-date, ayun yung pinaka-favorite kong moment. Nung muntik na siyang mamatay pero nabuhay ko siya. Tapos yung moment na nakita ko siyang kumakain ulit, I guess yun yung favorite moment ko kasama siya. Ang favorite moment ko with them is yung pagka nakakatsamba kami ng isang araw na walang iniisip, walang problema, yung nagkakaroon kami ng bonding na walang ibang iniisip, yung lahat kami nasa present. Sa buhay natin ngayon, sa dami ng problema at sa dami ng pagsubok na nailalatag sa atin ng panahon, minsan parang kahit magkakasama kayo, yung mind mo, yung heart mo nasa ibang lugar, nasa pag-worry, nasa pagiging anxious sa mga mangyayari bukas at mga nangyari kahapon. And yun yung mga pinaka-tinitreasure ko na moments, yung mga sandaling magkakasama kami at wala kaming ibang iniisip kung hindi maging magkakasama sa dinner table, yung magkikwentuhan lang kami ng walang ibang iniisip. Moment with them is when namamasyal kami, yung araw-araw na lagi kong kasama sila at pag-usap kami kung ano yung nangyari sa linggo namin at na-share namin kung ano yung nararamdaman namin. And yung small moments na kung saan nagiging core memory na siya, lalo nung mga birthdays or yung mga simple celebrations na kasama ko sila. Pagbabike ni MM, pag sumasali siya ng competition, kasi dito ko na-feel na connected kami sa isa't isa. Gusto namin yung ginagawa namin. Masaya kami. Tas ibang level yun eh. Ibang fulfillment sa amin bawat isa. Kumbaga nagkakaroon ng teamwork. Nagiging isa yung family namin. Kaya sobrang favorite ko yun. Lahat ng ginagawa ko, lahat ng sakripisyo ko ngayon, lahat yon para sa pamilya ko. Lahat yon para sa'yo, MM. Lahat yon para sa'yo, love. Kayo yung lakas ko pag hindi ko na kaya. Kayo yung lakas ko pag nahihirapan na ako. Kayo yung lakas ko pag hindi ko na alam yung gagawin. It gives me light in everything I do. Kaya gusto ko magpasalamat. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Yun lang. Ma, Pa, Lord, Lola, I love you always from the bottom of my heart. And gagawin ko ang lahat para sa inyo. At sana palagi ko kayong makasama sa buhay ko. Anong message ko sa kanya? Meow, 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 meow. Sana mapanood mo to. Meow, 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 meow. Message ko sa kanila, maraming salamat. Although yun nga, hindi ko sinasabi yung mga ginagawa ko, and I'll admit na may paghuhulang din naman ako as a person. Bilang isang anak, bilang isang kapatid, ginagawa ko yung best ko para sa inyo. Dahil sa inyo, bumabangon ako araw-araw. Pumapasok ako sa trabaho. Gumagawa ako ng kanta. Para sa inyo lahat yon. Nagigig ako para sa inyo lahat yon. Kasi gusto ko one day, lay back na lang tayo lahat. Enjoy na lang the moment. One day gusto kong mangyari yon. So, dahil sa inyo to. Mahal na mahal ko sila. Asawa ko at anak ko. Mas nawawala yung pagod ko pag kasama ko sila. Gusto ko lang alagaan mo sarili mo. Kasi gusto ko ma-witness mo kung... Well, na-witness mo na kung paano lumaki mga anak mo. Pero gusto ko ma-witness mo paano kami tumanda. And feeling ko yun yung pinakamasarap na feeling. Basta, maging healthy, stay healthy palagi. Huwag mong pabayaan sa sarili mo kasi, yun nga, marami pang mangyayari. Sa aming 4 mong anak, marami pang mangyayari. And gusto ko sana kasama mo kami. Or makita mo yun first hand. Gusto ko magpasalamat despite yung lahat ng pagkakamali ko, lahat ng mga kasalanan ko sa inyo, despite ng lahat ng mga bagay na ginawa ko na napahamak kayo. Never nyo akong iniwan, never nyo akong binitawan, never kayong sumuko sa akin. Gusto ko magpasalamat sa inyong 4, Malu,
Joshua, Bella, Adam, kayo yung dahil sa iyo ko, kayo yung reason ko para mabuhay at lumaban araw-araw. Maraming salamat at mahal na mahal ko kayo. For my nanay, tatay, and then sa mga kapatid ko, Sherlock, sobrang love ko kayo and thank you sa pag-support sa lahat ng mga plano at gusto ko sa buhay. And of course, for my lola and lolo. Kaya yan, lolo. Para dun sa lolo ko na nasa GMA Network pa ako, nagtatanong kung kailan niya ako makikita sa TV. Ito na yun, lolo. Hindi nga lang sa TV. Pero at least, okay na yun. Sa TV. Love you! Sabi nga ni Kuya Kim, pag may mahal ka sa buhay, dapat pinaparamdam mo sa kanilang mahal mo sila. Pinagsisigawan mo sa mundo na mahal mo sila. Yun lang din yung gusto ko sabihin sa inyo, na I love you. Maraming salamat kasi kung hindi nyo alam, iba talaga yung naibigay sa akin nung nagkaroon ako ng mga anak. Alam ko hindi nyo pa tayo naiintindihan yun, pero itong video na to, pag lumaki to, tumagal to, doon nyo may realize na, ganun pala talaga yung dad ko. At sobrang naging feminine side niya yung vocal na, I love you, thank you for your life. Lagi akong ganyan sa team na salamat sa inyo, hindi ko to kaya mag-isa. Meron pa pala akong di alam na kaya ko palang alamin. Tapos, galingan. Basta sobrang dami kong gustong gawin. At lahat yun, nailalapat ko na ngayon, nai-schedule ko na ngayon, nasabi ko na sa team. Tapos, laging ang goal to represent Papa G. But at the same time, ibinibigay ko yung pagiging 100% kong tatay dahil sa inyo. So, may nagawa nga akong kanta yung title ng Dahil Sa'yo. Kaya kami gumagawa ng ganito kasi eto yun, sa inyo to. Pagka-uwi, diretso sa'yo, dahil sabik sa bawat yakap at halik mo, sa bawat